Ang introduction po sa God is good! All the time! So, maraming salamat po. Una po sa atin pong Diyos na buhay. Ayan, dahil po tunay po na napakabuti po ng Panginoon. Amen? Ayan, so hindi ko na po patatagalin. Mag-pray po tayo for the works of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Almighty God, once again, maraming salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoon. Sa pong napakalaking karangalan, Panginoon, na makatayo, makapag-minister, makapag-preach po sa araw po na ito, Lord, sa mga mabuti at tapat mong mga lingkod po dito sa Hongkong, Panginoon. And truly, Lord, that it's all by your grace, kaya po kami ngayon nandito. Kaya po kami, Lord, malakas, buhay, at patuloy na naglilingkod po sa iyo, Panginoon. Masigasig at may kagalakan. And right now, Lord, we acknowledge your presence na siyang sumama po sa aming pong pag-aaral, pagtanggap po ng iyong makapangyarihang salita at banal. And we acknowledge also, Lord, na apart from you, Lord, we can do nothing. And sa oras po na ito, we live by faith na meron ka pong gagawin, meron ka pong ipaparanas po sa amin, at meron ka pong milagro po na gagawin po sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Truly, sa presensya mo, mayroon pong kagalakan, katagumpayan, kalakasan, at kapayapaan, Panginoon. Kaya today, Lord, patuloy namin pong pinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Bigla pa akong kinabahan. Sabihin na, mag-gusto ka namin. Ayan po. Ayan po. Alam ko na may pawis po. Praise the Lord. Ayan po. Ano po ba ako mag-start? Ayan, more on faith po tayo. Dahil po, yun nga po, kaya po faith po yung aking pong topic. Kasi alam niyo naman po, kilala niyo naman po ako kung may background po ako sa inyo. Ayan, ako po talaga ay mahiyain at hindi po ganun approachable. Pero yun nga po, by faith. By faith. Sabihin mo natin, by faith. Amen. Nothing is impossible. Amen. Siguro po before we dive in po sa baba. sa ating words of God. Sa baba. Ayan po. Ayan, gusto ko pong mag-testimony. Okay lang po ba? Ayan, sa kung ano po yung ginagawa ng Panginoon po sa Pangasinan o sa Calasiao po sa Pilipinas. Ayan, ayun nga po, na napakabuti po ng Panginoon. Anyway po, napakaganda po ng ginagawa po ng Panginoon po doon po sa church po ng Calasiao. Amen. And bago po yun, yun nga po, almost 9 years na po ang church po sa Calasiao po. Magka 10 years na po siya this December. Ayan, so katulad po ng taon ay ganun din po, almost mag-10 years, mag-isang dekada na rin po ako na yun po, sa grace ng Lord at sa tulong ng Panginoon na naglilingkod po ng tapat po sa ating Panginoon. And ayun nga po, ganun din po, nung 2021, ayan, doon po ako na-install. So, doon din po, sa grace po ng Lord, ayan, patuloy rin po na sinasamahan po tayo ng Panginoon. Gusto ko pong i-share po yung nung ito pong taon na lumipat po kami, and gusto ko pong marinig din po ninyo yung vision casting na binaba po ni Pastor Morgan nung bagong lipat po kami, o nung unang taon po namin sa bago ngayon, na kung saan i-relate ko po sa faith po na pag-aaralan po natin, which is, sabi po doon ni Pastor Morgan, may idadagdag ang Diyos na mga bagong bagay. I mean, doon po sa Calasiao. And then,
sabi po niya, this is a year of increase, sabi po nila. At nagkaroon din po kami ng mga vision and declaration. Yung kay Pastor Morgan, year of increase. Si Brother Romuel, a year of open doors. At yung isa pong kapatiran po natin na workers is year of evangelism. So, parang pinag-connect po namin is parang, hindi po siya parang, talaga pong ang taon na ito ay taon na kung saan may idadagdag ang Diyos. Amen. So, nakita po natin ngayon na, yun nga po, isa din po na sinabi nila na, if you want to improve, you need to move out. And this years will be added different people. You need to prepare your people. Sabi po sila sa akin. And sabi po ni Pastor sa Mark 14:24, to whom who believe, nothing is impossible. Ayan, walk by faith and not by sight. You will please God when you walk by faith. Amen. And sabi pa din ni Pastor Morgan, ito po talagang ito po yung nagrema po sa akin, by faith. Throughout po, simula po nung nag-start po ang church po sa Calasiao, sabi po nila, by faith, kasi medyo mahal po yung renta po sa Calasiao ngayon, yung bagong pinaglipatan ng Lord sa atin. By faith din, ang Hong Kong, o ang church ng Hong Kong ay i-provide ni Lord yung renta, sabi po nila. And yun po, para po sa akin po talaga, bilang pong parang yung batang pastor, talaga pong, inaano ko po sobrang laki, sabi ko. Gusto ko po, nung una po nga akong na-install po, gusto ko po kahit sa ano lang muna, sa bodega o sa Bible study, parang naano po ako sa pero yun nga po, by faith, sabi ni Pastor Morgan, amen, God will provide. Amen. At sabi pa nila, hindi sila nababahala. Amen. Kaya nga yung faith talaga po, napaka-importante. God can use anyone by faith. And last week, nag-preach po si Pastor Paulo, pinanood ko rin po. Hindi ko kasi po alam kung paano mag-start po talaga. Pero yun po, sabi po ni Pastor Morgan, Pastor Paulo, ang panahon natin ngayon ay pabilis ng pabilis. Tama po ba? Ayan, nirarush po tayo. Sabi po ni Pastor Paulo. And lalo na po, as a young pastor po, ayan, sabi ko po dito, itong generation po natin ngayon, especially po doon sa Pilipinas, ayan, ay palala po ng palala. Hindi lang po talaga siya pabilis ng palala po ng palala yung mga generation ng mga kabataan doon. And as a young pastor, bilang nag-yes po din ako sa Panginoon, para po sa mga young generation. At yun nga po, alam kong may pagkatawag ang Lord sa ating lahat. Especially sa akin po na batang pastor. Na meaning ko po, talaga pong may mga effective po ako sa ibang bagay, pero sa ibang bagay ay marahil kayo po yan. Ayan. And sabi ko ba dito, marami pong mga teenage pregnancy, broken family. As in, nakita ko po ito nung ako po ay nagpapasimula. And talaga pong sinisikap ko bilang isa sa tinawag ng Panginoon, by God's grace and by faith, na kahit mahirap itong mga generation na ito na abutin, pinipilit po natin by faith na abutin po natin sila. Amen. At nilalapit po sa Panginoon. So, yun nga po, yun na po, doon ako nagtatapos. So, ayun po, talaga. So, proceed po tayo sa about faith po. So, alam ko naman po, we already know, ayan, yung patungkol po sa pananampalataya. In Hebrews chapter 11, nakita po natin ang iba't ibang mga character o heroes of faith, kung paano sila nanampalataya sa Diyos. Ayan, at dito po, faith is the foundation of Christian or church. Ito po, parang masabi ko po na ang faith and also ay prayer ay isa po sa mga lifeblood ng isang Kristiyano, isang mananampalataya. Ayan, faith po kasi nagmumula sa words, by hearing. Tama po ba? Amen. And yung prayer, yun po yung connection po natin. Kumbaga, hindi pwedeng mawala po ito, ni isa dito ay mawala po sa atin. Amen. Kumbaga, example ko po dito, ito po yung inhale and exhale po natin, na hindi pwedeng prayer lang, sapat na, ito pwede na to. Hindi na ako mananampalataya. So, pwede pag huminga ka lang at hindi ka na pwedeng
mag-excel. So, hindi po pwede, tama po? So, ganun po ka-importante po ang faith po natin. And by faith, naniniwala tayo, sabi mo nga, ito po yung foundation po natin. Ayan, naniniwala tayo na walang imposible sa Diyos. Amen? He will provide, He will make a way. Naniniwala tayo na gagawin niya kung ano yung sinabi niya at pinangako niya. Ibibigay niya kung ano man ang sinabi niya at mga pinangako niya po sa atin. Amen? And we believe by faith, ito nga po yung pinaka-foundation po natin. Ayan, na kahit hindi pa natin nakikita, amen, ay naniniwala. Amen. May hope tayo. May faith po tayo na ito'y mangyayari. Amen po? At darating sa tamang panahon, sabi ni Pastor Paolo. Amen. So we believe din po na tayo'y sinasamahan niya. Amen? Ginagabayan po niya. Amen. Sa ating Christian journey. And we believe na yung pong declaration na may idadagdag pa ang Diyos sa buhay po natin. Amen. May increase pa na mangyayari and may breakthrough pa na naghihintay. Amen. And also by faith, we believe that God has a plan for us. Amen. My God is my hope and future. Sabi nga po sa team po natin. And sabi pa dito, ito po yung pinaka-importante din na sinasampalatayanan po natin, especially kung may mga pamilya po dito na nagmula pa sa malayong lugar. Ayan, yung faith po natin, dito po nakaangkla yung ating salvation. Amen? By faith, na kahit tayo po, hindi tayo magkakaroon ng fear, ng worry, na kahit tayo man ay kunin na ng Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Dahil po yun sa faith natin sa Panginoon, sa kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi sa ating pong mga ginawa, kundi doon po sa ating sinasampalatayanan. Amen? Ayan, so, invisible to happen, but by faith, it is visible. Amen? Impossible to happen, same po, by faith, it is a possible. Amen? There are kinds of faith. Mayroon pong tatlong klaseng faith po na na-mention din sa Bible. Number one is dynamic faith. Or huli natin yung dynamic faith. Number one muna is dead faith. Sino naniniwala na may patay po na pananampalataya? Amen. Amen. So, works without works. Amen. Is dead. So, na-mention na po ito sa James 2:17. So, you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It's dead and useless. Sabi po niya, dead faith. Ayan, works without works. Okay, punta po tayo sa demonic faith. Merong dead faith, merong demonic faith. Ano po ito? Sabi po dito sa my James 2:19 in NLT version, you say you have faith, for you believe that there's one God. Good for you, even the demons believe this, and they tremble and terror. So meron din demonic faith, nananampalataya din pala ang kaaway, pero hindi po ito galing sa Panginoon. Amen. Dito po tayo sa dynamic faith. Amen. Belief affects behavior. In James 2:18, sabi din po, now someone may argue, some people have faith, others have good deeds, but I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds. Mabilis po ba ako magturo? Samantalahin ko na lang po kasi ito po yung turo ko buong taon po dito. Amen po. So, next year po ulit. Amen. Ayun, joke po. So, ayun. Okay, proceed po tayo. Ayan. Meron naman pong, if we are familiar sa James po noon, ito po talaga, ito po talaga yung kapangyarihan at importansya po ng pananampalataya. Alam natin to, sabi ko nga po, mahalaga po ito sa buhay po natin. Sabi nyo nga po sa katabi nyo, mahalaga po ito. Mahalaga po ito. Kaya sabi mo, manampalataya ka. Napalataya ka. Amen. Yes. Amen. If you are familiar sa James, sabi po doon, by faith, amen, pwede tayong makapagpagaling.
Amen. In James 5:11 to 13, sabi doon, kung may mga sakit, kung may sakit at nahihirapan sa inyo, siya'y manalangin. Sabi pa doon, nakakapagpagaling ang panalangin na may pananampalataya. At powerful and effective po yung mga prayer ng mga righteous. Amen. Bakit powerful yung mga prayer po ng mga righteous? Kasi po, naging righteous sila, it's because of the faith of God, amen? Naging matuwid sila dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, amen? At sabi po doon, powerful and effective. Sabi niyo po sa katabi, you are powerful and effective. Prayer, hallelujah. Amen? Amen. So, kahit saan po, amen? And dito po, why does God save us by faith alone? Ito po, parang nagbalik tayo sa basic, amen? Pero it's a reminder for us sa mga nagpapatuloy. Maganda pong mabalikan po natin, amen, na bakit po tayo naligtas, anong dahilan bakit tayo naligtas. So, meron po akong 4, why does God save us by faith alone? Ayan. Ephesians 2:8-10, ito po yun na pinaka-verse po niya na malinaw po sa ating lahat, amen? Ayan, number 1, faith eliminates the pride of human efforts because faith is not a deed that we do. Amen? So, ang pananampalataya, doon po according to Ephesians 2:18 na hindi po natin pwede itong ipagmalaki sapagkat ang kaligtasan ay nakamit po natin dahil sa grace and faith po natin sa Panginoon. Amen? Kapag sa sinasabi ng tao dahil sabi nga ni Yolo, kung aware po kayo, binless ako ni Lord kasi mabait daw siya. Which is, napaka-prideful sa tingin natin o sa mundo. O sa atin po, na kapag ang faith mo, talaga pong yan ay nakaangkla, makikita po talaga natin doon yung lahat ay sa Panginoon. Amen. Lahat ay sa grace ng Panginoon. Amen. Sa faith po natin. That's why faith eliminates the pride of human efforts. Amen. Ayan. Pangalawa. Seryoso na po kasi yung iba na po sila. Ayan. Faith exalts what God has done. Gaya nga po nang sabi ko, faith exalts what God has done, not what we do. Amen. So, amen. Kaya po meron kang magandang at pogi na katabi ngayon. Ay dahil, amen, dahil sa ginawa ng Panginoon. Amen. Amen. Kilala ko yung sarili ko. Kilala nyo rin po yung sarili po ninyo. Amen? Kaya napaganda na malinaw sa atin na wala akong may pagmamalaki kasi kilala ko yung dating sarili ko. And we all sinners, tama? Lahat po tayo nagmula sa makasalanang makalaman. Nature natin noon sa ating old life, sa old flesh. Nature natin noon na maging makasalanan, lahat ng klase pong sin. Amen. Example ko yung sarili ko, kilala ko yung sarili ko, kaya hindi ko may pagmamalaki yung sarili ko kahit saan. Kasi kilala ko mahina ako Alam ko sa sarili ko na ganito ako dati. Amen. At yun nga po, dahil yun o dahil sa lahat ng ginawa ng Panginoon po, amen, kaya po tayo ngayon nakakatayo. Amen. Pangatlo po, faith admits that we can keep the law or measure up to God's standards. We need help. Ayan. Ayan, praise the Lord. Faith admits that we can keep the law of measure. Hindi po natin, gaya nga kung sabi ko, yung ating old lifestyle noon, ang hirap-hirap natin gumawa ng mabuti. Amen. Ang hirap natin gumawa o sumunod. Amen. Pero nung tayo nagkaroon ng pananampalataya, amen, sa tulong ng Panginoon, nakakasunod tayo. Nakakapaglingkod po tayo. Amen. And isa pa is nakakapag-obey po tayo talaga ng genuinely and pure. Amen po. Kahapon na ano ko po, na sabi ni Brother Michael, hindi na sana ako pupunta dito kasi mahal. Parang namamahalan. Pero ang rema ng Lord sa akin, sorry po kaya Michael kasama po kayo. Pero alam niyo po, ang ganda po nito, by faith, through faith, amen, yung atin pong pag-invest, yung ating faith sa Panginoon at sa kingdom ng Lord,
ay hindi kailanman mawawalan ng kasayangan at kabuluhan. Amen. Yung mga binibigay, yung mga bagay na ginagawa, sakripisyo mo para sa Panginoon sa kingdom ng Lord ay hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Amen. Tatandaan po natin na yung pag-yes po ninyo, Kuya Michael, ay para, hindi lang po para sa pamilya po ninyo. Alam po po, magpapasyal pa po kayo, papasyal din nila po ako. Pero, hindi lang po yun. Pabor na lang po yun. Pero, yung pinaka-ultimate po doon is yung sa kingdom ng Lord. Amen. Yung sakripisyo mo sa kingdom ng Lord ay eternal. Amen. Eternal po. And, pang-apat po, faith is based on our relationship with God, not our performance for God. I hope God can minister right now na lahat po tayo ginagamit ng Panginoon. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Ito po talaga ang maganda po na isa sa malaman po natin na God hates the religion. He loves relationship. Amen. Kaya through faith, alam natin kung paano tayo gumagawa, hindi para sa tao, kundi para sa ating Panginoon na nagligtas po sa atin. Amen. Na siyang nagbigay ng buhay niya po sa atin. Kaya dito po, ang haba po ng quote ko po eh. Okay lang po, basahin ko po. Sabi ko dito, no? Actually, kaya pa naman po itong kahit di binabasa. Pero, nung ginagawa ko po ito kasi, parang naaalala ko yung ginawa ng Panginoon sa atin. Talaga pong grabe yung ginawa ng Lord sa atin pong lahat. Amen? Okay, start ko po. Grabe yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Tayo ay makasalanan at nararapat na maparusahan. At mapahirapan. Makapagbayad ng kaparusahan ng mga bagay na nagawa po natin. Kamatayan po, tama po ang una, ang kabayaran po ng ating kasalanan. Ngunit sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o even yung sarili niya para tayo ay maligtas. Pinahirapan siya, dinulaan siya, pinako siya sa krus, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Hindi dahil sa mabuti ka, hindi siya namatay, hindi siya pinahirapan dahil faithful ka, hindi. Dahil lang yun talaga sa kasalanan ko at kasalanan mo. Amen. Ginawa, tinanggap niya ang lahat ng yun para tayo, amen, ay mapatawad. Amen. Tayo po ay maligtas. He offers forgiveness and salvation. Amen. Nang libre. Binigyan niya tayo ng chance. Tingin po kayo dito, pakinggan po natin mabuti. Binigyan po tayo ng chance. Despite sa mga nagawa po natin, niligtas pa rin niya tayo at binigyan niya po tayo ito yung tinatawag na privilege. Privilege. Binigyan po tayo ng chance na mabuhay instead na tayo mamatay dahil sa ginawa nating kasalanan. Chance at perpektong kapatawaran para sa ating kaparusahan sa kasalanan at kamatayan. Yung privilege na sinasabi ko, number 1 ay mabuhay pa sa mundong ito. Amen. Pangalawa ay yung magamit ka pa sa kingdom ni Lord. Amen. Hindi na tinitignan ng Lord yung ating mga nagawang kasalanan. Sapagkat inako na po yun ng Panginoon at binayaran na po niya. Yung chance po dito na binigyan po tayo ng bagong buhay. Amen. Bagong direksyon, bagong pag-asa. Amen. Na maglingkod sa hari ng mga hari. Amen. At i-perform at sabihin natin, i-show up yung gloria niya sa buhay po natin. Amen. Amen. Na sabi ko po dito, instead na tayo ay mamatay, siya na lang yung namatay. Mabuhay lang po tayo. Inako niya lahat, tinubos tayo sa malaking halaga, buhay at sakripisyo para mabuhay at mapatawad po tayo. Yung chance na nabuhay tayo ay malaking bagay na po sa ating pong lahat. Amen. Pero the best pa ang ginawa niya dahil binigyan pa niya tayo ng pribilehiyo ng maglingkod at gamitin po niya. Amen. Isa pong malaking karangalan at katawagan na tayo ay mag-yes at mag-go, amen, o mag-follow dahil ang tumawag at ang pinaglilingkuran po natin, hari po ng mga hari. Amen.
Hindi po tao ang nangako po sa'yo. Hindi po tao ang tumawag po sa atin. Kundi King of Kings, Creator of the universe. Amen. Ang Diyos po ng himala at lahat po ng bagay. Amen. Sabi ko po dito, at yun nga po, yung pribilehyo yung magmahal, magpatawad, amen, sumunod, yan po yun ay privilege po ng Panginoon. Amen. And isang napakagandang privilege ito at privilege na ito ay malasap natin pa yung mga pabor pa. Amen. Yung privilege at meron pa parang pabor. Doon sa pagsunod mo sa Lord ay napakainam, napakaganda dahil meron pa siyang mga magagandang plano sa atin. Amen. Sa sobrang lawak po ng kanyang binigay po sa atin. Amen. Amen. And yung pabor na yon, yung pangako po na yon, amen, ay hindi niya lang po pinangako at sinabi dito sa lupa, pati po sa langit. Amen. So napakalawak po, amen. Ayan, makapangyarihan pa rin ang salita at pangako niya kaysa sa mga pinagdadaanan po natin. At sa mga kinakarap po natin. Amen. And meron pa po, sabi pa dito, wala na pong mas hihigit pa sa ating Panginoon. Amen. Sa akin po, ang natutunan ko po nung nagkaroon po ako ng turning point, year 2014, yung talagang yung binigay ko na po talaga yung buhay ko sa Panginoon, nag-commit po talaga ako. At doon talaga inayos ng Lord yung buhay ko. From that year hanggang ngayon po, may tatlo po akong na-discover. Gusto niyo po malaman? Yes! And yun nga po, yung una na-share ko na, which is yung privilege. Amen. Yung privilege po na gamitin tayo ng Lord, buhay pa tayo despite sa mga kasalanan. Pangalawa, He gave privilege and He gave authority. Amen. Yung authority, yung ilaban natin, yung mga bagay na ginagawa ng kaaway. Amen. Na hindi tayo pwedeng pumayag sa ginagawa ng diablo. Kahit na gusto niyang ibalik yung dating buhay natin, hindi tayo may authority binigay ang Lord. Amen. Through the power of faith in words of God. Amen. At isa pa, yung faith na po yun, ay yung authority na po yun is God's anointing. Amen. You have the anointing, I have the anointing na binigay ng Panginoon for your special assignment sa Lord. Amen. May kanya-kanya po pala tayong anointing, ang authority na binigay ang Lord. Amen. Para gamitin mo sa special assignment mo. Sa family mo, o kahit sa isang bagay. So, hindi natin pwedeng kopyahin yung anointing ng iba. Hindi tayo pwedeng mainggit sa kung ano yung magagandang ginagawa ng Lord sa iba kasi meron ka din. Amen. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, meron ka din anointing. Amen. Amen. Yeah. Gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Lastly, yung pong accountability. Ito po yung medyo hard sa pag-yes po natin sa Lord. Kasi po, yung pinagkatiwala ng Lord sa atin, aalagaan natin. Accountable tayo doon kapag na-fail po tayo. Amen. Kaya, yung accountability is talagang kailangan mo itong tayuan, panindigan. Amen. Na no turning back. Amen. Na kahit anong mangyari, kahit na nasa pinaka-lowest point ka na, kailangan mo pa rin tumayo. Kailangan mo pa rin lumaban. Kailangan pa rin ipaglaban yung pamilya mo kahit marami nang nangyayari. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So, yun po. Yun pong tatlo na yun. And sabi ko pa dito, ayan, bibilisan ko na lang po, ano? Ayan. Kalma. Ayan. Kasi po mahaba talaga to pag isang taon po to, sabi ko siya. Ayan. Ayan, sige po. Sabi po dito, it is Jesus Christ who saved us, not our feelings or actions. And He is strong enough to save us no matter how weak our faith is. Jesus offered us salvation as a gift because He loves us, not because we have earned it through our powerful faith. The focus of our faith should be on Christ and His saving work, not on our own action. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, an exchange takes place.
we give Him our sins, and He forgive us and make us right with God. 2 Corinthians 5:21, sabi po doon, there's nothing we can do to earn this. Only through Christ we can be made right in God's eyes. What can incredible bargains this is for us. But sadly, many still chose to pass out the gift to continue enjoying their sin. So marami pa rin pong mga tao na hindi alam ang faith, hindi po nakakatanggap ng regalo po ng Diyos. Nagpapatuloy pa sila sa kasalanan. Pero praise God, nandito po tayo. Amen. Gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Faith in Christ is the only requirements for salvation. Kaya nga hindi religion, hindi good works. Si Christ lamang po. But there must be evidence of change by rejecting the old lifestyle. Minsan masakit po ito. Kasi, yun nga po, according sa mga verse na binasa po natin, talagang kailangan mong lakaran kung ano yung inyong pong pinapanampalatayanan. Amen. May ebidensya kung talagang ikaw ay mayroong totoong pananampalataya. Amen. Kaya, hindi ko naman po, lahat po tayo ay kaya pa, pwede pang magkamali. Amen. Pero ang goal natin, talagang binago na tayo ng Panginoon. Yung clear sa atin, meron na tayong new life. We are a new creation. Na kapag bumabalik yung dating buhay natin, hindi pwede. Amen. Hindi na pwede. Kailangan natin siyang araw-araw ipako sa krus. At patayin. Amen? Amen. And ito pa po. Abraham never doubted that God would fulfill His promise. Abraham's life was marked by mistakes, sins, and failures, as well as by wisdom and goodness. But he continuously or consistently trusted God. His faith was strengthened by the obstacle he faced, and his life was an example of faith in action. Actually, yun sana po yung magiging verse po natin. Sobrang haba po ng Romans. Patungkol po sa buhay po ni Abraham. Amen. Pero siya po ay tinaguri ang Father of Faith. Amen. Our faith must go beyond what we believe. It must become a dynamic part of all we do, resulting in good fruit and spiritual maturity. Salvation does not depend on good deeds, but result in good deeds. Amen? If a person who claims to be saved while remaining unchanged does not understand faith or what God has done for him or her. Amen? Kaya nga po, again, bottom line, pag may faith po tayo, may ebidensya. Amen? Na tayo po talaga ay binago na o nawala na po yung old life po natin. Amen? And mayroon po akong dalawang bagay na uling iiwanan, how to walk by faith. And praise God because God allow us to learn how to walk by faith. Amen? And not by sight. In 2 Corinthians 5:7, tama po? Sabi po doon, walk or live by faith and not by sight. What a privilege to learn and walk by faith and not by sight. Amen? So how can we walk? Dalawang bagay lamang po. Very, very quick. Number one, we need to walk in His Word. Promises and truth. Ayan. Total, isa lang naman yan. Galing lang din naman talaga yan sa kanyang makapangyarihan at banal na salita. We need to walk in His words, promise, and truth. Amen? Amen. Kaya nga sabi ko kanina, tama po, kailangan talaga may ebidensya. At kailangan tayo makita po ito na hindi lang ang mga tao, kundi talagang makita mo rin sa sarili mo. Amen? So, ayan, alam ko naman po na kayo po ay lumalakad sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, paalala na lang po ito. Amen? Sa atin. Pero kailangan pa rin natin ma-remind. Amen? We need to study it. Amen? Yung salita niya. We need to believe, obey, and submit to it. Amen? Many believers want abundance, God's grace, and peace, but they are unwilling to put forth the effort to get to know Him better through Bible study and prayer. Amen.
marami sa mga Kristiyano, gusto lagi lang ay pagpapala. Amen. Gusto mapunta ng langit, pero hindi naman gumagawa ng paraan. Amen. So may mga gusto sa tayo, pero yung Bible study lang, yung prayer, kinakatamadan po natin, yung pag-attend. Amen. So, paano po yun? Amen. Pero yun nga po, we need to walk in His Word, promises, and His truth. Amen. Kasi po, kapag tayo po'y lumakad po dyan na po makikita talaga yung ebidensya. Amen? We have more of, sabi po dito, as a true believers and followers of the living God, we need to, ayan, yung pagkalakad po natin ay tayuan po natin yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Kasi marami pa rin sa Pilipinas naniniwala sa mga albularyo, sa mga sabi-sabi, sa mga tradisyon. I hope and I pray na tayo po'y makalaya na doon. Amen? Amen. Doon po kasi sa Kalasyaw, mayroon po kalayang kapatiran na namatayan. Amen, na magulang. And then, yung kanyang mga lola, lolo, ay mga titas, ay talagang sinisiksik talaga nung namatay yung mama niya. Bawal yung ganyan, bawal yung ganito. Tapos ganito ganyan. Di ba, pamilyar po tayo? Yung era colonials and yung pre-colonials, di ba, yung mga panahon ng paniniwala. Amen, yung ating pong mga, Pangasinan, Palinisya, yung ating pong paniniwala. Amen. So, hindi na po tayo naniniwala doon. Amen. We need to stand in our true faith. Amen. Hindi na po tayo, pagka napilay, pupunta tayo sa album. Mas tinatawag pa nila yung pangalan ng albularyo kaysa sa tawag ng mga prayer warrior. Amen. So, yun po yung isa sa mga ini-emphasize ko dito na ang to walk by faith, yung itayuan po natin ngayon, yung bagong pananampalataya po natin. Amen. Oo, na po tayo yung dating buhay. Alam niyo po yan? Yung mga pinaniniwala ng mga ninunood. Yes, hindi po yun, pero malinaw na sa atin. Amen? Yung pinaniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. So, sabi nila, walang masama. Kung gagawin mo ito, wala namang mawawala. Isa, hindi nga tayo naniniwala. So, kailangan tumayo po tayo. Amen? Ayan. So, napakadami po yan ng mga traditional, mga old culture. Ayan. So, sabi pa dito, not only sa tayuan, kundi ipaglaban. Yes. We need to fight. At hindi lahat ng laban ay pinaglalaban sa kabutihan. May mga laban tayo, pero kahit mali na, pinaglalaban pa rin natin. Amen? Ay, sorry. Ayan. Sabi nga sa Bible, fight a good fight Of faith. Ibig sabihin, may tamang pinaglalaban. Amen? Minsan mali po yung pinaglalaban natin. Amen? Kaya nga, ang example ko dito, ano yung mga dapat natin tama, mabuting ipaglaban? We need to fight our family. Amen? Kailangan natin ilaban yung kanilang salvation. Amen? Yung unang kaligtasan. Amen? Ipaglaban natin yung ating pong marriage, kahit wala pa po akong pero yun po talaga, ang nakasunod sa Bible. Yung marriage. Kasi po, sabi ko nga po, as a young pastor, nasasaksihan ko po doon, sa madami po talaga broken family. Sobra po, kaya nga, sabi ko, hindi lang po tayuan, kundi ilaban. Amen? Yung ating pamilya. Amen po ba? Marami po akong marites po talaga doon, no? Marami po, actually, mayroon po nga, doon nawala, and then, nabalitaan hanggang sa namatay na. Ayan. Student po siya. Ayan, pinatay po. So, ang dami pong nangyayari po doon. Pero kailangan po natin ilaban. Ang tamang paglaban po natin ay yung mga dapat na ipaglaban. Ayan, so, sabi po dito, ayan, yung mga setback, yung mga opposition, yung mga circumstances. Sabi ni tita kanina, habang nag-volunteer usher po ako, tama po, may mga times malalamig tayo, manghihina tayo. Amen. Dahil nga, maapektuhan tayo dahil may flesh pa tayo. Pero yun nga po, we need to stand and fight na hindi tayo patataob ng mga pagsubok. Amen. Yung mga setback ng kaaway, dahil nung time naging Christian ka, mas dumami ang problema. Nung time na naging mananampalataya ka, tapos biglang ang daming nawala sa buhay mo. Meron po talagang ganun, pero sabi ni Lord,
fight a good fight of faith. Amen? Amen. Praise the Lord po. And ano pa po? Pangalawa po, yung una, walk. Malapit na po ako magtapos. Bakay na po. Amen. Yung una po, amen, how to walk by faith. Walk in His Word, promise, and His truth. Pangalawa, walk in the Spirit. Amen? Amen. How to walk by faith and not by sight. Walk in the Spirit. Kasi po, yan po, alam niyo na po yan. Yan po yung kalaban ng ating laman. Yan, nakasulat din po sa Bible. Amen. And James 5:13-16. Amen. Ayaw ng flesh yung gusto ng Holy Spirit. At kung ano naman yung gusto ng Holy Spirit ay ayaw ng laman. Amen. So, sabi pa dito, if we want to walk in Spirit, we need to live or walk in prayer and intercession, fasting, and do Great Commission. Amen. So, we learn to walk by faith when we walk in Spirit. Nakikita sa buhay natin yung gift of the fruit of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. Amen. So, magkaiba po yung gift of the Holy Spirit and yung fruit of the Holy Spirit. Nung ikaw po ay nanampalataya, nagkaroon po ng activation yung gift ng Holy Spirit sa atin. Yung gift na mag-serve, at ano pa po yung mga gift of Holy Spirit? Mag-serve, yung faith mo, magturo, amen, magpagaling, yan po yung mga gift ng Holy Spirit. At kapag naman po ay nagpatuloy ka, nag-surrender ka sa Panginoon, at talagang lumalim yung pong ugnayan sa Panginoon, diyan naman po makikita ngayon yung magpuproduce yung fruit of the Holy Spirit, which faith, hope, and love, joy, amen, na kung saan makikita ka, talaga sabi ni Nanay Tere kanina na, ito, dati yung buhay ko ganito, sabi niya. Pero makikita na ngayon ay yung fruit of the Holy Spirit. Amen. Na kahit pinipilit daw na balikan ng tao yung dati niyang buhay. Amen. Pero hindi na. Kasi iba na po yung nakikita po sa atin. Amen. Hindi na po yung dating buhay, kundi yung bago na po ngayon. Amen. So, shall we pray? Kami stand po. Ayan. Ayan.